Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Nandito nga tayo ngayon sa pinakabagong bukas na showroom ng Bajaj Philippines dito sa Bajaj 10 Up Caloocan. Dahil ipipicture natin yung mga bagong labas nila ng motorsiklo dito sa bagong showroom nila sa 10 Up Caloocan. So iisa-isayin natin yan mga kamots. So uunahin natin na nga itong pinakabagong Bajaj Pulsar N125 mula kay Bajaj Philippines. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. All new Bajaj Pulsar N125. Bagong motorsiklong labas mula kay Bajaj Motorcycle. And then napakaangas din ang forma nito mga kamos, no? Napakaganda lalo na yung kulay niya. Matching of gloss black and then may pagka-maroon yung kulay niya. Red. Ayan. Yung ibang part ng pairings niya, no? What we have here is a full LED headlight na po mga kamots. Pagdating sa turn signals niya, ito nakahiwalay nga lang dito. So, naka-bulb type pa po yan. Isa sa nagpa-unique dito mga kamos, yung telescopic port niya. Meron siyang cover dito na plastic type. Sa fender naman niya, of course, naka two-tone color, naka matte black, and then ito may touch of red dito na merong honeycomb design. Ayan, silver na 3D emblem tayo dito nakalagay. Pulsar. Tandaan dito mga kamos, meron siyang built-in na crash guard dito. Parang bracket, no? So, pwede nyo paglagyan mini driving light kung gusto nyo maglagay ng mini driving light. Ayan, so magka-clamp na lang kayo dito. Meron naman nabibili nun. So, hindi nyo na po problemahin kung saan nyo ilalagay. Kasi both sa meron na siyang 2-in-1 na rin to, mga kamos, no? Crash guard and then NDL bracket na rin. Magsisilbing NDL bracket na rin. Pwede kayo maglagay ng NDL dito. Ayan. So, ito po yung pinaka-engine niya. Ayan. So, naka-matte black paint finish. And then nakalagay dyan is Bajaj. Ayan, ganda di ba? Maliit lang yung engine niya kasi 125cc lamang po ito, no? So dito nakalagay is yung decals niya na Pulsar, bukod pa dun sa 3D emblem. And then dito naman sa bandang upuan niya nakalagay dito is N125. Naka-clear lens yung taillight niya, no? Ayan, no? Clear lens po siya, hindi siya kulay pula. Yeah, pagdating sa turn signals siya sa likuran, ayan, so nakahiwalay din. Ayan. So iiwasan niyo na lang na mabali ito, no? So ito po yung pinaka rear fender niya, meron po siyang built-in plate light. Reflector dito na red na rectangular shape. Ito po yung pinaka-plate holder niya. Ayan. So dahil sa maiksi yung rear fender niya rito, meron siyang built-in na tire hugger dito. Wow! So hindi ka na rin mag-iisip na baka matalsikan ng putik yung rider, yung back ride mo kasi maiksi yung fender niya. So meron po siyang built-in tire hugger dito na ABS plastic. So hindi basta-basta mababasag mga kamos kasi makapal na nakakonekta dito sa swing arm niya. Ayan. So, bukod dito, meron pa siya ditong additional na tire hugger pa rito na plastic type para safe na safe at di tatalsikan masyado yung sa bandang part na yun, sa may shock absorber niya. Ayan. So, sa swing arm naman niya, gloss black paint finish tayo dito na swing arm. Sa tambucho niya, cute to, ang liit lang. Ayan o. Wow! Makapansin niya mga kamos. Malaki siya, pero maliit lang. Ito po yung pinaka-tip niya mga kamos, no? Ayan. So sa foot peg naman sa passenger foot peg, ito naka-clip on, naka-gloss black paint finish tayo dito. Pagdating sa chain niya, sa kadena, ayan kung makapansin nyo, makapal din yung ginamit ni Bajaj, no? Dito sa Pulsar N125. Yung center stand, of course, and then side stand na merong engine kill switch sensor. Ayan, kung makapansin nyo, meron siyang wire dito. Ito po yung pinaka-sensor niya na kapag binaba mo to, ma-engage mo, kusang mamamatay yung makina nito, no? So, yung foot peg para sa driver, ayan, so pwede siyang itiklop para hindi nakakalat, ayan, so pwede nyo ibaba. And then, ito naman yung gear shifting pedal, ayan, so wala siyang tapakan sa likuran, single shifter lang po siya, na meron siyang rod dito, and then nakakonekta rito. Alright, so proceed na kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N125. Sa harapan po ito gumagamit ng 80 by 100 by 17 inches na gulong. And then naka-tubeless stud na po ito mga kamos, harap at likuran. And then ng brand na ginamit na gulong ni Bajaj dito sa N125 Pulsar is MRF. Harap at likod din po yan. Alright, pagdating naman sa sukat po ng gulong niya sa likuran mga kamos, ito po yung naka 110 by 80 by 17 inches din. So sa grab bar po niya, silver paint finish tayo dito na matte. Ayan. Alloy din po yung ginamit. And then sa upuan naman niya, mga kamos, naka 2 portion.
Ito po is para sa driver, ito yung para sa passenger. And then meron siyang signature na pulsar dito. Ito po ay pairings lang po na nakakonekta dito sa tangke niya. Nagdagdag details o aesthetic dito sa motor na ito, no? Itong additional pairings niya rito. And then ang fuel tank capacity po mga kamos itong pinakabagong Pulsar N125 is 9.5 liters. So medyo malaki-laki mga kamos yung fuel tank capacity niya. Ayon po kay Bajaj Philippines, ito po ay kayang tumakbo up to 50 kilometers per liter. Dahil since naka-electronic fuel injected na rin po ito, so expect natin na talagang matipid sa pagkonsumo ng gasolina itong motor na ito mula kay Bajaj. Kagandahan dito sa motor na to, meron na rin siyang built-in power socket or charging port na naka-USB ready na rin po. Convenient na rin mga mas kasi pwede na rin natin yung magamit para i-charge yung mga gadget natin tulad ng cellphone. Pwede na rin yung maging way para magamit natin yung cellphone at motor natin sa hanap buhay kung nag-deliver tayo ng mga parcel, Grab, Foodpanda, ayan. So meron na rin siyang built-in charging port na pwede natin i-charge yung mga cellphone natin. Ayan, so naka-naked handlebar of course. Sa mga buttons and switches po tayo, meron tayo ditong passing light, ayan. Meron po siyang built-in passing light dito. Turn signals left and right, busina. Ayan. Dito naman tayo sa right side, meron tayong engine kill switch dito na color red yung switch. Ayan. So, idling stop system. Ayan. Meron na rin po ito para which is kailangan na kailangan natin ngayon dahil sa sobrang mahal ng gasolina, presyo ng gasolina. Gusto natin makatipid sa pagkonsumo. Ayan. So, meron na rin siyang built-in idling stop system, no? Na kapag naipit ka sa traffic, engage mo lang yan, kusang mamamatay din yung engine nito na daan para mag-stop yung pagkonsumo ng gasolina. Ayan. So, electric push starter. Bukod po sa electric push starter niya, mga amos, meron pa rin po tayong kickstart dito, which is good thing, no? At least hindi tayo kakaba-kaba sa daan kapag nalobat yung battery natin dito, no? At pumalya yung electric push starter. Kaganda rin ang ginamit ni Bajaj dito sa Pulsar N125 niya. Ayan, so napaka-aesthetic, so ang ganda ng design. And there's naka-bar end tayo dito na matte black paint finish na alloy. Sa mga levers naman niya, clutch and brake levers. Ayan, so naka-matte black paint finish din po tayo dito. Naka-ordinary ignition key nga lang tayo dito, no? So hindi pa siya naka-shutter. What we have here is a full LCD display na or digital instrument panel na. So sayang nga lang hindi pa naka-activate ito. Hindi ko pa mapapakita sa inyo yung sample ng itsura ng display niya. Pero ito pakita ko na lang sa inyo yung nakuha ko sa internet para lang may idea kayo kung ano itsura ng instrument panel nitong Pulsar N125. Alright, so yan po yung looks and appearance mga most itong pinakabagong motor na ito mula kay Bajaj, the Pulsar N125. Alamin naman natin yung iba pa mga engine specs at features pa na tinataglay nitong motorsiklong ito mula kay Bajaj Philippines. This all-new Bajaj Pulsar N125 has a 124.59cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 2 valves. It has a max power of 11 HP at 8,500 RPM with a total Newton meter of torque of 11 at 7,000 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-electronic fuel injected habang kanyang cooling system, ito po ay naka-air-cooled. For the starting system, pinapagana po ito ng combined electric push starter at kickstarter. At equipped naman po ito ng chain and sprockets pagdating sa kanyang driving system. And for the transmission system naman po, meron po itong hanggang 5-speed na naka-full manual clutch. And for the suspension, sa harapan equipped po ito ng telescopic fork at naka-centralized monoshock naman po ito pagdating sa likuran. At para naman po sa kanyang braking system, sa harapan po equipped po ito ng hydraulic disc at sa likuran naman po equipped po ito ng mechanical drum brake. Na ayon po kay Bajaj Motorcycles ay equipped na rin po ng CBS o yung tinatawag na combi brake system na kapag umabot sa 70% ang preno mo sa harapan ay sasama ng 30% yung nasa likuran nito, which is okay na rin when it comes to the sudden brakes. At ang motor na ito ay meron na nga pong ISS or idling stop system na napakahalaga pa naman sa mga panahon ngayon dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina na kung sakaling maiipit ka sa matinding traffic at i-activate mo ang features na ito ay kusang mamamatay ang engine nito na siya magpapatigil mismo sa pagkonsumo
konsumo nito sa gasolina for a short period of time. At meron na nga rin po itong features na phone connectivity via Bluetooth connection. And as I mentioned earlier, meron na rin po itong features na USB charging port na pwede na rin nating i-charge ang mga cellphone natin dito habang nasa biyahe tayo. At para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 2000mm, overall width na 800mm at overall height na 1000mm. At meron naman po itong seat height na 795mm at meron naman pong napakataas na ground clearance with a 198mm. At ang kabuang bigat naman po ng motorsiklong ito mula kay Bajaj Motorcycles ay 125kg. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Pulsar N125. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bajaj 10AB Caloocan as of April 2026. So proceed na tayo sa cash price at installment price po nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N125. Magkano nga po ba ito dito sa Bajaj 10AB Caloocan as of April 2026? Para po sa cash price niya mga mods, ito po ay nagkakahalaga ng 79,888 pesos. Ayan po kay Bajaj 10AB Caloocan, all in na raw po yan, kasama na dyan yung LTO registration at insurance na TPL. Available na po ito as installment dito sa Bajaj 10AB Caloocan. So sa mga gustong kumuha nito as installment, so ito po yung pinaka down payment natin. Pabagitin ko lang po muna mga kamos yung minimum na down payment nila, which is 15%. Pero kung gusto niyo taasan like 20, 25 or up to 50%, pwede naman po. So kaya lang ito lang kasi yung para hindi lang tayo humaba, babanggitin ko lang po yung 15% minimum down payment nyo. So halimbawa dito sa Pulsar N125, ang 15% na down payment po natin is 11,983 pesos po. So all in na po yan mga mos, kasama na dyan yung LTO registration at insurance. Para naman po sa monthly amortization niya mga mos, sa 12 months ito po yung nagkakalaga ng 7,357 pesos. 18 months o isa't kalahating taon, 5,471 pesos po. 24 months sa 2 taon, 4,527 pesos po ang ating monthly amortization. And then 36 months or 3 years, 3,584 pesos po. Ayan, so yan po yung cash price at installment price nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N125. So sa mga naghahanap ng mga bagong motor coming from Bajaj Philippines, sa mga malalayo pa gusto mag-inquire, ito po yung Facebook page nila dito sa Bajaj 10AB Caloocan. So bago ko po tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat of course kay Ma'am Rosana nag-assist sa atin para i-vlog itong motor na ito, and then kay Ma'am Mavic na manager nila rito. Maraming salamat po sa kanila. So abangan niyo pa yung susunod naman natin mamos yung Bajaj Pulsar N160 naman, yung 160 version. Abangan niyo yan sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.